Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 251. Scarlet Fruit, isang produkto ng Chanchuan Continent. Ito ay napakabihirang at tumutubo sa dense fog forest. Ito ay namumulaklak minsan sa bawat 10 taon at namumunga minsan sa bawat 10 taon. Ito ay may epekto ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Pagkatapos ng pagkonsumo, maaari itong mapabuti ang katawan ng isang tao at mapataas ang bilis ng paglilinang ng isang tao. Maaari rin itong iligtas ang namamatay. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng at hinalungkat ang storage box, sa wakas ay nakagawa siya ng bagong pagtuklas. Nawala ang mansanas na nilagay niya at napalitan ng matingkad na pulang prutas. Tinawag itong Scarlet Fruit sa pamamagitan ng storage box. Mukhang napakalakas ng pagpapakilala, bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang nilalaro niya ang Scarlet Fruit sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung nasaan ang dense fog forest, ngunit napakalinaw niya tungkol sa pangalan ng Chanchuan Continent. Ang dati niyang storage ring, ang Enlightenment Peel, at ang panimulang Meditation Peel ay nakuha mula doon. Ngayon, ang panimulang Meditation Peel at ang storage ring ay nandoon pa rin, ngunit ang Enlightenment Peel ay inubos niya. Kung hindi niya inubos ang Enlightenment Peel, kasama ang Scarlet Fruit sa kanyang kamay, makakapag-teleport siya. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Huang Feng. Kung hindi niya ininom ang Enlightenment Peel, hindi niya magagawang gisingin ang kanyang mahiwagang talento, at hindi siya makakapag-practice ng mahika. Nakatulong sa kanya ang magic sa maraming sitwasyon, kaya lubhang kapaki-pakinabang sa kanya ang magic. At ngayon, iniisip ni Huang Feng kung kakainin ba itong Scarlet Fruit o hindi. Ayon sa panimula, ang Scarlet Fruit na ito ay medyo bihira. Kung minsan lang ito namumunga bawat 10 taon, magkakaroon din ito ng epekto ng pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Nang makuha ni Huang Feng ang storage box, hindi niya naisip kung gaano kasarap makakuha ng isang bagay tulad ng Peach of Immortality sa Journey to the West. Ang pagkain ng isa ay maaaring tumaas ng buhay ng isang tao ng walang hanggan. Gayunpaman, hanggang ngayon, hindi niya nakuha ang ganoong bagay. Alam din ni Huang Feng na ang gayong magandang bagay ay hindi madaling makuha. Ang vermilion fruit na nakuha niya ngayon ay parang isang mababang grade na Peach of Immortality. Hindi man ito mapataas ang lakas ng kanyang buhay, tiyak na mapapalaki nito ang kanyang buhay. Gayunpaman, mahirap sabihin kung gaano ito magpapalaki sa kanyang habang buhay. Bukod dito, ang cinnabar fruit na ito ay maaari ding magpapataas ng bilis ng kanyang cultivation. Kahit na ang bilis ng kanyang paglilinang ay napakabilis na dahil sa Jade Buddha, walang sino man ang hindi magugustuhan ang kanilang sariling bilis ng paglilinang. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ni Huang Feng na kainin ito ngayon. Gayunpaman, ang mga salita sa dulo ay nagbago ng kanyang isip. Ang bagay na ito ay maaaring magligtas ng isang buhay sa isang kritikal na sandali. Hindi ba niya nakita ang mga katagang, hanggat may natitira pang hininga, may iligtas? Malinaw, ang epekto ng bagay na ito ay napakalakas. Kalimutan mo na ito, itatago ko ito sa ngayon. Kung sakaling makatagpo ako ng panganib, ang bagay na ito ay katumbas ng pagkakaroon ng dagdag na buhay. Si Huang Feng ay hindi nag-alinlangan ng matagal bago gumawa ng desisyon. Inilagay niya ang vermilion fruit sa kanyang storage ring at naghilamos. Hoy, hindi ka ba nagbakasyon ngayon? Sa pasukan ng kumpanya, nakilala ni Huang Feng sina Xi Mengzhou at Su Yamo na kagagaling lang sa trabaho. Ngumiti si Su Yamo sa kanya, ngunit nabulunan na si Xi Mengzhou. Kung aprubahan mo ito para sa akin, gusto kong mag-leave. Sabi ni Huang Feng, ito ang katotohanan. Ang kanyang pabrika ay mayroon ding maraming mga bagay. Bagamat naroon si Guo Liang at ang iba pa, si Huang Feng mismo ay labis ding nag-aalala. Kung makakapunta siya, siguradong papayag siya. Managinip ka, magtrabaho ng tapat. Proud na tingin ang ibinigay sa kanya ni Xi Mengzhou. Pagkatapos noon, senaryo niya ang bintana at umalis. Hinawakan ni Huang Feng ang kanyang ilong at bam-ulong, damot. Pagkatapos noon, pumasok na siya sa company. Pupunta ako sa iyong pabrika. Pakiusap, alagaan mo ako sa hinaharap, Boss Huang.
Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Huang Feng sa trabaho, nakatanggap siya ng text message mula kay Guo Miangan. Napaka-decisive pa rin ng babaeng ito. Nag-resign. Sagot ni Huang Feng. Magiging empleyado mo ako in the future. Mabilis na sagot ni Guo Miangan. Magsikap ka, kung hindi, kakaltasan ko ang sweldo mo. Biro ni Huang Feng. Walang iya Huang, sagot din ni Guo Miangan. Nagdagdag siya ng smiley face sa likod. Mukhang naka-recover na ang mood niya. Pagkatapos noon, wala nang ibang balita. Mukhang nagsikap talaga siya. Si Huang Feng ay lubos na humanga sa aksyon ni Guo Miangan. Siya ay talagang napakabilis at mapagpasyahan. Kung hindi, sa isang normal na kumpanya, kung gusto ng isa na magbitiw, kailangan nilang mag-apply ng maaga. Nagpaalam lang siya, iniabot ang kanyang resignation letter at umalis. Malinaw, ayaw niyang humingi ng kabayaran, o kahit na ang sweldo noong nakaraang buwan. Para sa isang tulad niya na nangangailangan ng pera, para magawa ito, halatang ayaw niyang manatili sa kumpanyang iyon, kahit isang minuto. Nang si Guo Liang at ang dalawa pa ay abala sa pabrika, si Huang Feng mismo ay nakaka-relax. Walang gaanong gagawin ng mga security guard. Ngayong security manager na siya, walang kinalaman sa kanya ang mga nagbabantay at nagpapatrolya. Naturally, mas malaya siya. Bilang karagdagan kay Guo Liang at sa dalawa pang pagiging abala, sina Suyamo at Exi Mengjiao ay tila napakabisi. Ito ay tila tungkol sa bagong gamot sa pagbabawas ng timbang. Ang gamot na ito na pampababa ng timbang ay ang bagay na gustong nakawin ni Manager Liu noong nakaraan at natagpuan ni Huang Feng. Ngayon ay tila pumasok na ito sa huling yugto ng klinikal na pagsubok at malapit ng ilunsad. Hindi na bumalik si Tang Mazo sa kumpanya. Hindi niya alam kung bumalik siya sa Imperial Capital o abala sa ibang bagay. Si Huang Feng ay hindi masyadong pamilyar sa kanya, kaya hindi siya masyadong nagtanong. Nang si Huang Feng ay naiinip at nalilinang ang kanyang panloob na puwersa, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Qiu Ningshuang. Police Officer Qiu, may progress na ba sa kaso? Mabilis na tanong ni Huang Feng. Nag-aalala pa rin siya sa kaso. Pagkatapos ng lahat, hinala niya na si Tung Zian ang nasa likod ng bagay na ito, at may sama ng loob sa pagitan nila ni Tung Zian. Bagamat naisip niya na hindi ito malaking bagay, halatang hindi yun iniisip ni Tung Zian. Well, ayon sa pag-amin ng dalawang tao, ang nag-utos sa kanila na ihatid ang bangkay ay tinatawag na Lin Zikheng, na siyang Brother Cheng, na ipinakita sa telepono. Noong huhulihin namin si Lin Zikheng para sa interogasyon, nalaman naming nawala siya. Ayon sa investigasyon, umalis siya sa Jiangzhou. Kung saan siya nagpunta, hindi namin alam, sabi ni Qiu Ningshuang. Nangako siyang sasabihin kay Huang Feng ang sitwasyon ng kasong ito, kaya kahit hindi pulis si Huang Feng, wala siyang itinatago. Kung alam ng ibang pulis, siguradong may opinyon sila. Gayunpaman, ang ama ni Qiu Ningshuang ang kanilang amo. Kahit na mayroon silang mga opinyon, walang naglakas loob na magsabi ng anuman. Timalios, sabi ni Huang Feng. Hindi pa ako sigurado, pero napakataas ng posibilidad. Sabi ni Qiu Ningshuang, bagamat walang ebidensya na nagpapakita na si Brother Biao ay direktang pinatay ni Lin Zikheng, siya ang pinakahinala. Ngayong nakatakas na siya, mas malaki ang hinala. Kabanata 252. So, sira ang trail. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Halatang hindi ito ang gusto niyang makita. Hindi pa ito ganap na nasira, sabi ni Qiu Ningshuang. Sinabi ni Qiu Ningshuang, sa panahon ng interogasyon, nalaman namin na si Lin Zikheng ay napakalapit kay Uncle Li, ang CEO ng Donghua Security Company. Dati si Uncle Lee ay isang gangster, ngunit dahan-dahan siyang naanon. Kahit na gusto namin siyang arestuhin ngayon, wala kaming anumang ebidensya. Si Lin Zikheng ay dating nasasakupan ni Uncle Lee. Kaya kahit ngayon, si Lee ay napakalapit sa kumpanya. Kaya't ang bagay na ito ay napakalapit ng kumpanya. Naimbestigahan mo na ba? Sabik na tanong ni Huang Feng. Hindi pa, dahil may lumitaw na ibang tao, sabi ni Qiu Ningshuang. Si Tung Chenjun kaya, naisip ni Huang Feng ang background ni Tung Zian at sinabing hindi niya malay. Paano mo nalaman? Nagulat na sabi ni Qiu Ningshuang. Wala siyang sinabi. Ano ang relasyon ni na Tung Chenjun at Uncle Lee? Huang Feng talaga ang hula na siya iyon. Ahem, hula ko lang, umubo si Huang Feng ng 2 beses at napagtanto niyang parang natapon ang beans,
kaya mabilis siyang nagpaliwanag. Gayunpaman, hindi tanga si Qiuning Shuang. Natural, hindi siya madaling maniwala. May alam ka ba? Hindi, paano ko malalaman ng anuman? Isa lang akong maliit na security guard, sabi ni Huang Feng. Medyo nakasimangot din si Qiuning Shuang. Sa pakikinig sa mga naunang salita ni Huang Feng, tila may alam siya. Gayunpaman, tama si Huang Feng. Security guard lang siya. Wala siyang koneksyon kay Uncle Li, Tung Chenjun, at iba pa. Nagkataon lang talaga na tinulungan siya nitong hulihin ang kriminal noong araw na iyon. Si Qiuning Shuang, na saglit na hindi maintindihan, ay tumigil muna sa pag-iisip tungkol dito. Naalala lang niya ang bagay na ito sa kanyang puso, tama ang hula mo. Talagang si Tung Chenjun ito. Lumabas siya para mamagitan sa sitwasyon at gustong maliitin ang bagay na ito. Siya talaga, mahinang ungol ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, hindi siya nang ahas na marinig siya ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, kinumpirma rin nito ang dati niyang hula na si Tung Xian, o Tung Chenjun, ang nasa likod ng bagay na ito. Kailangan niyang mag-ingat, medyo baliw talaga ang lalaking ito. In-edit ni Lifer, Finger Fox. Hindi mo naman talaga gagawin to, diba? Nag-aalalang sabi ni Huang Feng. Alam niya ang kaunti tungkol sa impluensya ni Tung Chenjun. Kung talagang ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, tiyak na mararamdaman ng mga pulis ang pressure. Napakahirap para kay Qiuning Shuang at ng iba pa na ipagpatuloy ang investigasyon. Paano posible iyon? Sisiyasatin ko talaga ang bagay na ito, sabi ni Qiuning Shuang sa malinaw na boses. Sa katunayan, hindi mali ang hula ni Huang Feng. Ginamit nga nitong Chenjun ang kanyang mga koneksyon. Kung ito ay isang ordinaryong pulis, tiyak na mapipilitan silang maliitin ang bagay na ito at hindi na ituloy ang investigasyon. Hahayaan na lang nilang sisihin ang dalawa pa. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay si Qiuning Shuang ay hindi isang ordinaryong pulis. Ang kanyang ama ay ang pinuno ng lahat ng puwersa ng pulisya sa Qing Province. Kahit sa mga nakatataas sa lalawigan ng Qing, mayroon siyang ilang impluensya. Bukod dito, ang pamilya Qiu ay may mga koneksyon sa kabisera. Sa makatuwid, ang ama ni Qiuning Shuang ay hindi natatakot sa tinatawag na pressure na ito. Nag-aalala lang siya sa anak niya. Sa pagkakataong ito, muntik nang mapatay ang kanyang anak. Sa makatuwid, kahit na walang sinabi si Qiuning Shuang, hindi niya isusuko ang investigasyon. Gayunpaman, matapos malaman na maaaring may kaugnayan si Tung Chenjun sa bagay na ito, hiniling niya kay Qiuning Shuang na huwag ituloy ang investigasyon. Sa halip, hiniling niya sa iba na ipagpatuloy ang investigasyon. Anong uri ng tao si Tung Chenjun? Maaaring lokohin ng mga ordinaryong tao, ngunit bilang pinuno ng mga puwersa ng pulisya sa lalawigan ng Qing, paano niya hindi alam ang background ng kabilang partido? Kaya naman, ginawa niya ito para protektahan ang kanyang anak. Gayunpaman, malinaw na hindi susuko si Qiuning Shuang. Ito ang unang malaking kaso na nakatagpo niya. Isa pa, muntik na siyang mapatay. Kung hindi niya ito maimbestigahan mismo, hindi siya makontento. Gayunpaman, ipinaalam na ng kanyang ama ang kanyang amo. Hindi niya maipagpatuloy ang pagsisiyasat sa ibabaw. Ibig mong sabihin, hindi ka pwedeng mag-imbestiga ng lantaran, kaya plano mong mag-imbestiga ng patago. Bagamat hindi sinabi ni Qiuning Shuang kay Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya kay Huang Feng na kung plano niyang mag-imbestiga ng palihim, hindi maaaring ipagpatuloy ni Qiuning Shuang ang paglahok sa investigasyon ng hayagan. Hindi man lang nagulat si Huang Feng. Sa kanyang opinyon, siya ay isang pulis lamang ng trapiko. Ang ganitong uri ng bagay ay malinaw na hindi isang bagay na dapat sangkot ang isang pulis trapiko. Kakaiba na siya na makakasali sa interogasyon noon. Ito ay normal. Oo, sabi ni Qiuning Shuang nang may katiyakan. Gayunpaman, ang usaping ito ay may kinalaman kina Uncle Li at Tung Chenjun. Napakadelikado. Nagpayo si Huang Feng. Kailangan kong pumunta kahit delikado. Sinabi ni Qiuning Shuang, hindi ko hinihingi ang iyong opinyon. Nagulat si Huang Feng. Nagpatuloy si Qiuning Shuang, okay, ito na ang progress ng kaso ngayon. Kapag may bagong progress, sasabihin ko sa iyo. Makikita na si Qiuning Shuang ay talagang mapagkakatiwalaan. Sinabi niya na sasabihin niya kay Huang Feng, kaya sinabi niya talaga. Ang tawag sa telepono na ito ay para lang sabihin sa kanya ang pinakabagong pag-unlad.
Hoy, teka, nang makitang ibababa na ni Qiu Ningshuang ang telepono, mabilis na sinabi ni Huang Feng, paano ka mag-iimbestiga? Bakit mo ito tinatanong? Tanong ni Qiu Ningshuang na may kaunting pagbabantay. No way, Officer Qiu. Niligtas kita noon. Ngayon pinaghihinalaan mo ako. Gustong umiyak at tumawa ni Huang Feng. Nang marinig ni Qiu Ningshuang ang mga salita ni Huang Feng, medyo napahiya siya. Sinisi niya ang sarili niya sa pagiging sensitibo. Plano kong pumunta sa mga nightclub ni Uncle Lee ngayong gabi. Pumunta doon. Natigilan si Huang Feng, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, isa rin itong paraan. Sa gabi, sasama ako sa iyo. Kung tutuusin, ang daming tao, mas maaalagaan natin ang isa't isa. Noong una, gustong tumanggi ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, iniisip ang sinabi ni Huang Feng, tama iyon. Palihim lang siyang nakapag-iimbestiga sa sarili niya ngayon. Hindi siya makahingi ng tulong sa himpilan ng pulisya. Ngayon na mayroong Huang Feng na tutulong, ito ay isang magandang ideya. Wala akong problema, pero sinabi mo lang na napakadelikado nito. Hindi ka ba natatakot na may mangyari sa iyo? Sabi ni Qiu Ningshuang. Inakala niya na siya ay isang istasyon ng pulisya, kaya may tungkulin siyang arestuhin ang mga kriminal. Kahit na may aksidente, walang masabi. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Isa lang siyang ordinaryong tao. Medyo nag-aalala siya na hayaan siyang masangkot sa ganoong delikadong bagay. Okay lang, kaya kong protektahan ang sarili ko. Sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, wala siyang gaanong tiwala. Gayunpaman, kung hindi siya mag-iimbestiga, ayaw niya. Pagkatapos ng lahat, sila ni Tung Zian ay nagkaroon ng matinding puot. Nang gumaling si Tung Zian, mahirap igarantya na hindi siya haharap sa kanya. Si Huang Feng ay hindi gustong maupo at maghintay sa kamatayan. Ngayon ay gusto niyang gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Kabanata 253. Sige, magtulungan tayo ngayong gabi, sabi ni Qiu Ningshuang. Sige, hihintayin ko ang tawag mo, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon ay ibinaba na ng dalawa ang telepono. Si Huang Feng ay talagang walang tiwala. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay walang awa na pumatay ng mga tao ng direkta. Kung nalaman nila na siya at si Qiu Ningshuang ay nag-iimbestiga sa kanila, mahirap igarantya na hindi nila maiisip na patayin sila para patahimikin sila. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na kailangan niyang umalis. Hindi niya maiwanan ang nakatagong panganib na ito. Kasabay nito, ang pulang prutas na nakuha niya kagabi ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Ang bagay na iyon ay maaaring magligtas ng isang buhay sa isang kritikal na sandali. Pagkatapos noon, nagsimulang linangin ni Huang Feng ang kanyang panloob na lakas. Bagamat parang huling minutong pagsisikap, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, ang bawat bit ng enerhiya sa kanyang katawan ay mabuti. Chen Jun, kamusta? Sa isang partikular na clubhouse, nasa loob sina Uncle Lee at Tung Chen Jun. Likas na nag-aalala si Tio Lee sa kaso ng pagkamatay ni Brother Biao. Paano na? Paano na? Ano pa kaya ito? Talagang matapang ang mga lalaki mo. Naglakas loob pa silang patayin ang anak ni Director Qiu. Ha? How dare he do that? Inis na sabi ni Tung Chen Jun. Si Tung Chen Jun ay bihirang mayrita kamakailan. Una, binugbog ang kanyang anak at pati paa ay nabali. Siya ay nagkaroon lamang ng isang anak na lalaki at lubos niya itong pinahahalagahan. Ngayong nabali ang binti ng kanyang anak, hindi na niya madaling binitawan ang mga salarin. Kaya, inutusan niya si Tio Lee na patayin ang dalawang lalaki. Originally, hindi ito big deal para sa kanya. Kahit na ang pagkamatay ng dalawang tao ay maaaring maging isang maliit na problema, siya ay tiwala na ang kanyang mga koneksyon at lakas ay maaari pa ring ayusin ang bagay na ito, kaya hindi niya ito isinapuso. Bukod dito, hanggat si Uncle Lee at ang iba ay gumawa ng malinis na trabaho, maaaring hindi ito kilala ng iba. Gayunpaman, hindi niya inasahan na hindi lamang nalantad ang bagay na ito, kundi kasama rin ang anak ni Director Qiu. Gusto talaga ng mga subordinate ni Uncle Lee na patayin ang anak ni Director Qiu. Gaano ito katapang? Kahit siya ay hindi naglakas loob na isipin ang ganitong bagay. Gayunpaman, ang dalawang hanggal na subordinate ni Uncle Lee ay talagang nang-ahas na gawin ito. Ngayon, alam ni Director Qiu ang tungkol sa bagay na ito at galit na galit. Naiintindihan naman na gusto niyang mag-imbestiga ng maigi.
Pagkatapos ng lahat, siya ang pinuno ng lahat ng pulis sa Qing Province. Mahirap nang sabihin kung may kaso ng pagpatay sa kanyang nasasakupan. Ngayon, ang kanyang sariling anak na babae ay muntik ng mapatay. Kahit na siya iyon, hindi niya ito matitiis. Sa makatuwid, kahit na sinubukan nitong Chen Jun na gamitin ang kanyang mga koneksyon, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Galit na galit si Direk Qiu. Kinabahan ng buong pulis sa Qing Province. Ngayon na ang kasong ito ay nakalista bilang isang pangunahing kaso, isang espesyal na task force ang itinayo. Halata namang mag-iimbestiga sila ng maigi. Hindi ko rin inaasahan na magkikita sila ng anak ni Director Qiu nang nagkataon, paliwanag ni Uncle Lee. Ang bagay na ito ay maiuugnay lamang sa kanilang malas. Hindi lamang sila natuklasan ng pulisya, ngunit ang kabilang partido ay anak din ni Director Qiu. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay gusto nilang patayin siya nang hindi nalalaman ang kanyang pagkakakilanlan. Kung nalaman niya ang kanyang pagkatao ng mas maaga, tiyak na hindi siya gagawa ng ganoong kaayusan. Sa karamihan, hahayaan niya sana ang kanyang 2 tauhan na sisihin. Kung ang anak na babae ni Director Qiu ay hindi halos mamatay, kung gayon si Director Qiu ay hindi magkakaroon ng ganoong saloobin. Gayunpaman, walang silbi na isipin ito ngayon. Nangyari na ito. Ngayon, ang magagawa nila ay humanap ng paraan para malutas ang problema. I didn't expect this. I really didn't expect this. Are you off asterisk at Sting Pig? Galit na sabi nitong Chen Jun. Dahil kinausap niya si Ziyang, marahil ay may naglink na sa kanya sa bagay na ito. Kung ordinaryong pulis lang, ayos lang. Ngunit kung iugnay siya ni Director Qiu sa bagay na ito, hindi magiging madali ang kanyang buhay sa hinaharap. Nang marinig ang mga salita nitong Chen Jun, nalungkot si Uncle Lee. Walang gustong makakita ng ganitong bagay. Gayunpaman, ang ugali nitong Chen Jun ngayon ay nagpalungkot sa kanya. Siya ay ganap na tinatrato siya bilang kanyang kampon. Bagamat ang kanyang katayuan ay bahagyang mas mababa kaysa kay Tong Chen Jun sa ibabaw, maraming taon na ang nakalipas, magkasama sila sa underworld. Wala sa kanila ang mas malakas kaysa sa isa. Chen Jun, hiniling mo sa amin na gawin ito. Bagamat may ilang aksidente ngayon, ito ay hindi rin inaasahan. Hindi ito isang bagay na gustong makita ng sinuman. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay humanap ng paraan upang malutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Hindi natin maaaring hayaang tumutok sa atin ang mga pulis. Huminga ng malalim si Uncle Lee at pinigilan ang galit. Kailangan pa rin niya ang tulong nitong Chen Jun para malutas ang problemang kinakaharap. Hindi ngayon ang oras para tuluyang mahulog sa kanya. Isang paraan. Ano ang magagawa ko? Sa ngayon, ipagpatuloy lang ng mga taong iyon ang investigasyon. Walang handang makinig sa akin, sabi nitong Chen Jun. Sabi nitong Chen Jun, bagamat may mga koneksyon siya, hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Ang mga taong iyon ay may sukat sa kanilang mga puso. Kahit na gusto nila ng pera, hindi nila isa sa panganib ang kanilang sariling kinabukasan. Matapos mailabas ang kanyang galit, medyo bumuti ang pakiramdam nitong Chen Jun. Aniya, actually, hindi naman sa walang paraan. Hayaang bumalik at magtapat ang iyong kampon na tumakas. Hanggat siya lang ang sisisihin at hindi ibinunyag sa atin, magiging maayos ang lahat. Malinaw na pinag-uusapan nitong Chen Jun si Lin Zikheng. Sa kasalukuyan, alam nilang lahat na nalantad si Lin Zikheng. Si Lin Zikheng lang ang kilala ng 2 taong na aresto, ngunit hindi sina Uncle Lee at Tong Chen Jun. Sa makatuwid, hanggat si Lin Zikheng ang sisihin, magiging maayos sila. Kahit may mga taong nagdududa pa, walang kwenta kung walang ebidensya. Gayunpaman, medyo kumunat ang noo ni Uncle Lee. Alam din niya na kung ang bagay na ito ay haharapin sa ganitong paraan, dapat ay maayos siya. Gayunpaman, si Lin Zikheng ay pagkatapos ng lahat, personal niyang inayos. Bukod dito, siya rin ang kanyang may kakayahang subordinate. Nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanya. Kahit na gusto ni Uncle Lee na linisin ang kanyang pangalan, ayaw niyang mawala ang kanyang impluensya sa underworld. Sa underworld, mayroon siyang 2 mahalagang katulong, ang isa ay si Qiu Hao, at ang isa ay si Lin Zikheng. Ngayon ay nabali ang binti ni Qiu Hao. Kahit na nakalabas na siya sa ospital, mababawasan ng husto ang kanyang lakas. Sa makatuwid, napakahalaga ni Lin Zikheng.
Sa oras na iyon, ganap na malinis si Tong Chenjun. Karaniwang wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa Jiangho. Mas nabawasan pa ang pakikipag-ugnayan niya kay Uncle Lee. Sa ganitong paraan, mayroong parehong mga pakinabang at disadvantages. Ang bentahe ay hindi siya mahuhuli ng iba. Gayunpaman, ang kawalan ay kapag nakatagpo siya ng isang bagay na hindi niya kayang gawin ng lantaran, maaari lamang siyang humingi ng tulong sa iba. Ito ang ayaw ni Uncle Lee. Nais niyang magkaroon ng kapangyarihang ito sa sarili niyang mga kamay. Kabanata 254. Ano? Ayaw mo? Tumingin si Tong Chenjun kay Uncle Lee na may malungkot na mukha. Sa totoo lang, tama ang pakiramdam ni Uncle Lee. Hindi siya inilagay ni Tong Chenjun sa parehong posisyon ni Uncle Lee. Dahil si Tong Chenjun ay nagbukas ng bagong dahon, tiningnan niya si Uncle Lee at ang iba pa. Lalo na si Uncle Lee, na gustong magbukas ng bagong dahon at patuloy na kontrolin ang kapangyarihan sa underworld. Kaya naman, mababa ang tingin ni Tong Chenjun sa matandang kaibigan niyang ito. Pakiramdam niya ay masyadong makitid ang paningin ni Tong Chenjun, at si Tong Chenjun ay nakatadhana na maging isang gangster sa buong buhay niya. Walang paraan si Tong Chenjun na may kumpara sa kanya. Sapat na yun para maaligan niya siya. Maaari ba tayong gumamit ng ibang paraan? Walang gana na sabi ni Uncle Lee. Kung ibibigay niya si Lin Zikheng, ito ay katumbas ng pagputol ng isang braso niya. Ang kanyang lakas ay lubos na mababawasan. Gangster lang siya. Kung ipapasa mo sa kanya, makakapag-training ka pa ng 2 pang gangster. Ano ba ang dapat ikabahala? Naiinip na sabi ni Tong Chenjun. Sa katunayan, may iba pang dahilan kung bakit ayaw ibigay ni Uncle Lee si Lin Zikheng. Ngayong umalis na si Lin Zikheng sa Haizhou, kahit na siya ang kanyang amo, maaaring hindi niya ito pakinggan at isuko ang sarili. Bukod dito, sina Lin Zikheng at Qiu Hao ang kanyang mga kanang kamay. Marami silang alam tungkol sa kanya. Paano kung hindi ito makayanan ni Lin Zikheng at isuko ang sarili? Bagamat maliit ang posibilidad, hindi ito imposible. Let me tell you, this time, galit na si Director Qiu. Yung 2 taong yan mag-isa lang, hindi kayang pigilin ang galit niya. At saka, nalantad na ang Lin Zikheng na yon. Naglabas pa ng warrant ang police station para sa pag-aresto sa kanya. Hindi mo siya mapoprotektahan, at hindi rin ako. Imbes na arestuhin, mas mabuting hayaan siyang isuko ang sarili. Pagkatapos ay susubukan kong bawasan ang kanyang parusa. Lamambat ang tono ni Tong Chenjun. Ayaw niyang masangkot sa bagay na ito. Kaya kinailangang mahuli si Lin Zikheng. Kinailangan niyang isuko ang sarili o mahuli. Kung patuloy na tumakas si Lin Zikheng, maaaring nasa problema siya. Ayaw ni Tong Chenjun na mahuli si Lin Zikheng. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Kumbinsido na si Tio Lee, higit sa lahat dahil alam niyang tama si Tong Chenjun. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman kay Director Qiu, hindi magiging ganoon kadali na lokohin siya. Kung hindi siya nag-iingat, mahihila siya dito. Sige, pag-isipan mong mabuti. Pero kailangan mong kumilos ng mabilis. Sabi ni Tong Chenjun, may gagawin ako kaya aalis muna ako. Ipaalam sa akin kapag nakapag-desisyon ka na. Tumayo si Tong Chenjun at umalis. Umupo doon si Uncle Lee na may hindi tiyak na ekspresyon. Hindi siya nakapag-desisyon tungkol sa mga salita ni Tong Chenjun. Malambot ang puso. Sa koridor sa labas ng silid, sinabi ni Tong Chenjun sa mahinang boses. Hindi niya nagustuhan ang pag-aalinlangan ni Uncle Lee. Ang isang taong tulad nito ay tiyak na hindi makakamit ang anumang mahusay. Si Uncle Lee, sa kabilang banda, ay walang kamalay-malay sa pagsusuri ni Tong Chenjun sa kanya. Kasalukuyan siyang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Oras na ba para umalis sa trabaho? Nasa lekang nightclub ako. Punta ka pagkatapos ng trabaho. Nang si Huang Feng ay paalis na sa trabaho sa hapon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Qiuning Shuang. Malinaw, hindi niya nakalimutan ang kanyang kasunduan kay Huang Feng. Sige, papunta na ako dyan. Nang bumalik si Huang Feng, oras na rin para umalis sa trabaho. Si Huang Feng ay walang intensyon na mag-overtime. You're quite active when you get off work. I don't see you this active when you're at work. Sa sandaling lumabas si Huang Feng sa gusali ng opisina, muli niyang nabangga si Xi Mengzhao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala si Su Yamo sa tabi niya.
President Exi, oras na para umalis sa trabaho. Hindi naman ako aalis ng maaga diba? Sabi ni Huang Feng habang naglalakad. Nang makitang wala man lang balak tumigil si Huang Feng, sumangot si Exi Mengzhou sa kawalan ng kasiyahan. Nagmamadali ka bang muling magkatawang tao? Sa kasamaang palad, naglakad na si Huang Feng sa malayo at hindi siya narinig. Gayunpaman, kahit nagawin niya, malamang na wala siyang pakialam. Malinaw na mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin at wala siyang oras na makipagtalo kay Exi Mengzhou. Opisyal Qiu, nandito na ako. Nang sumugod si Huang Feng sa paligid ng lekang, nakita niya si Qiu Ningshuang. Ang Qiu Ningshuang ngayon ay halatang sadyang nagbihis o nakabalat kayo. Sa oras na ito, hindi na siya nakasuot ng uniforme ng traffic police. Sa halip, nagpalit siya ng isang nakaka-relax na kasuotang pang sports. Obviously, mas bagay ang mga ganyang damit para sa aksyon niya ngayong gabi. Parang sadyang ginawa ang mukha niya. Hindi siya naging mas maganda, ngunit siya ay naging mas karaniwan. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikilala mo pa rin siya. Siyempre, sa isang lugar tulad ng isang nightclub, ang mga ilaw ay karaniwang madilim. Hindi ganoon kadali para sa iba na makita siya. Ang isang ordinaryong hitsura ay hindi magdadala sa kanya ng labis na atensyon. Sa kasong ito, hindi ito magiging isang masamang bagay. Fair na, sumulyap si Qiu Ningshuang kay Huang Feng at sinabi. Sa karanasang bumalik upang magpalit ng damit noong nakaraan, ilalagay na ngayon ni Huang Feng ang sarili niyang damit sa storage ring. Kaya naman, bagamat hindi siya nakabalik ngayon, napalitan na ang kanyang damit. Nang pumasok ang dalawa sa nightclub, hindi masyadong mainit ang kapaligiran. Kung tutuusin, hindi pa nagsisimula ang totoong nightlife. Bakit ka nandito? Nandito ba si Uncle Lee o Tung Chenjun? Pagkatapos na makahanap ng dalawa sa isang sulok malapit sa pinto at umupo, tinanong ni Huang Feng si Qiu Ningshuang. Ito ang negosyo ni Uncle Lee, at ang mga taong kadalasang tumutulong sa kanya sa pag-aalaga sa lugar ay mga tao ni Lin Zikheng. Tumingin si Qiu Ningshuang sa mga tao sa paligid, ngunit sinagot ng kanyang bibig ang tanong ni Huang Feng. Tumango si Huang Feng. Malinaw na gustong imbestigahan muna ni Qiu Ningshuang si Uncle Lee. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Si Uncle Lee ay mas kainahinala kaysa kay Tung Chenjun. Bukod dito, kung ikukumpara kay Tung Chenjun, ang pinakamayamang tao, si Uncle Lee ay walang alinlangan na mas madaling mag-imbestiga. Pupunta ba siya mamayang gabi? Tanong ni Huang Feng. Oo, nag-inquire na ako. Every week sa ganitong oras, gabi-gabi siya pupunta dito. Baka for meeting or to check the accounts, sabi ni Qiu Ningshuang. Bagamat hindi niya alam kung bakit linggo-linggo pumupunta rito si Tio Lee, sigurado siyang darating talaga ito. Ngayong alam na niya ito, sapat na iyon. You are very well informed. Kahit anong tingin ko, hindi ka mukhang ordinaryong traffic police. Dahil hindi pa huli ang lahat at hindi pa dumarating si Uncle Lee, maaaring makipag-chat si Huang Feng kay Qiu Ningshuang ng casual. Kung ganoon, ano ang hitsura ko? Tanong ni Qiu Ningshuang. I don't know. Sabi mo noon, siguradong mapapasukan ka sa task force. Akala ko may background ka. Pero pag-iisipin, wala namang saysay. Kung may background ka, bakit ka magiging traffic police? Kaya, hindi ko mahulaan, sabi ni Huang Feng. Hindi ba pwedeng traffic police dahil lang sa background ko? Anong klaseng logic yan? Galit na sabi ni Qiu Ningshuang. Siyempre, bagamat hindi kasing delikado ang pagiging traffic police, mas nakakapagod. Ilang mayayamang second generation o opisyal ang naging traffic police. Sabi ni Huang Feng. Kabanata 255. You're just being prejudiced. Hindi lahat ng mayayamang bata ay ganyan, sabi ni Qiu Ningshuang. Tama ka, paumanhin sa kawalan ng respeto, nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi na siya nagtanong pa tungkol sa pagkakakilanlan nito. Napangiti lang si Qiu Ningshuang. Wala siyang balak sabihin. Mabagal na lumipas ang oras. Parami ng parami ang pumasok sa bar. Karamihan sa kanila ay mga kabataan. Unti-unting naging masigla ang eksena. Hindi pamilyar si Huang Feng sa ganitong uri ng kapaligiran, ngunit pamilyar siya rito. Kung tutuusin, mahilig siyang pumunta sa mga bar kasama si Guo Liang. Gayunpaman, halatang hindi sanay si Qiu Ningshuang sa ganitong uri ng kapaligiran.
Napakunot ang noo niya nang maging maingay ang eksena. First time mo ba dito? Tanong ni Huang Feng. Oo, sagot ni Qiuning Shuang. Pinulot ni Huang Feng ang kanyang mga labi. Hindi na siya naniniwala na si Qiuning Shuang ay isang mayamang pangalawang henerasyon o anak ng isang opisyal. Ang mga taong tulad niya, hindi alintana kung sila ay lalaki o babae, ay tiyak na darating sa ganitong uri ng kaganapan ng maraming beses. Nakita na ni Huang Feng ang dalawang mayamang ikalawang henerasyon na nag-aaway sa isang babae sa bar noon. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi karaniwan. Hindi lang madalas pumunta rito ang mga taong iyon, ngunit kadalasan ay napaka-high profile nila. Siyempre, hindi niya maaalis ang posibilidad na hindi dumating si Qiuning Shuang dahil hindi niya gusto ang ganitong uri ng lugar. Nakatingin pa rin si Huang Feng sa masiglang pulutong nang bigla niyang narinig si Qiuning Shuang na nagsabi, "Narito si Uncle Lee." Bagamat hindi pa niya nakita si Uncle Lee, hindi naging mahirap para sa kanya na kumuha ng larawan ni Uncle Lee. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Qiuning Shuang, nagulat siya at mabilis na tumingin sa direksyon ng pinto. Bakit siya? Gulat na sabi ni Huang Feng. Siya subconsciously lowered kanyang ulo at hindi tumingin sa pinto. WHO. Malamang, narinig ni Qiuning Shuang ang sinabi ni Huang Feng. Wala, mabilis na sabi ni Huang Feng. Lumingon si Qiuning Shuang kay Huang Feng. Naghinala na si Qiuning Shuang nang hulaan ni Huang Feng na sangkot si Tong Chenjun sa bagay na ito. Ngayon, mas lalo siyang naghinala sa kanya. Malinaw, may itinatago sa kanya si Huang Feng. Gayunpaman, malinaw na hindi ngayon ang oras upang magtanong tungkol dito ng detalyado. Lumakad na si Uncle Lee. Dati, para matuklasan si Uncle Lee sa sandaling lumitaw siya, umupo sila sa sulok malapit sa pinto. Kung papasok si Uncle Lee at ang iba pa, dadaan sila sa kanila. Bagamat naniniwala si Qiuning Shuang na hindi siya makikilala, tumalikod pa rin siya at hindi tumingin kay Uncle Lee at sa iba pa hanggang sa umalis sila. Naglakad si Uncle Lee sa harapan na may ilang tao na sumusunod sa likuran niya. Ang isa sa kanila ay tila nahihirapang maglakad. Gayunpaman, nang dumaan ang mga taong ito kay Huang Feng at sa iba pa, wala silang napansing mali. Hindi rin sila tumingin kay Huang Feng at sa iba pa. Sa halip, dirdiretso silang lumakad sa kanila. Nang dumaan si Uncle Lee at ang iba pa, sumulyap si Qiuning Shuang sa likod ni Uncle Lee at pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng, "May sasabihin ka ba sa akin?" "Wala akong masabi. Bilasan natin. Kung hindi, mawawala sila sa atin mamaya," mabilis na sabi ni Huang Feng. "Ayokong may nasa tabi ko na hindi ko alam ang background." Tumingin si Qiuning Shuang kay Huang Feng, hindi natinag. Dati, pumayag siyang sundan siya ni Huang Feng dahil pakiramdam niya ay hindi masama ang kakayahan ni Huang Feng at maaari siyang magkaroon ng mas maraming katulong. Ang isa pang dahilan ay natural dahil inimbestigahan niya ang background ni Huang Feng at nadama na walang magiging problema sa kanya. Kaya naman pumayag siya. Gayunpaman, ngayon tila ang kanyang pagsisiyasat ay hindi gaanong komprehensibo. Mapait na ngumiti si Huang Feng, "Let's talk about my matter later. Anyway, I will not harm you, right?" Tumango si Qiuning Shuang. Sigurado siya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Huang Feng ang kanyang buhay sa huling pagkakataon. Kahit na may tinatago si Huang Feng, hindi ito dapat makasama sa kanya. Confident pa rin siya tungkol dito. "Sige, susundan ka muna namin. Pag-uusapan natin ang iyong bagay mamaya," sabi ni Qiuning Shuang. Malinaw, hindi siya tuluyang sumuko sa pagtatanong kay Huang Feng. Napangiti na lamang si Huang Feng. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanya mamaya. Gayunpaman, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Ngayon, ang kailangan nilang gawin ay sundan si Uncle Lee at tingnan kung may mahahanap sila. Lihim na sinisi ni Huang Feng ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang karanasan. Medyo naging pabaya na siya nang sabihin niyang baka may kinalaman si Tong Chenjun sa bagay na ito. Sa pagkakataong ito, nang makita niyang sinusundan ni Qiu Hao si Uncle Lee, nadulas siyang muli. Kaya lang nagulat siya ng sobra. Gayunpaman, ngayon na naisip niya ang tungkol dito, tila hindi ito nakakagulat. Si Qiu Hao ay orihinal na tumutulong kay Tong Zian. Ngayon na si Uncle Lee ay malamang na may kaugnayan sa pagkamatay ni Brother Biao, dapat itong nauugnay kay Tong Zian o Tong Chenjun. Si Qiu Hao ay nasasakupan ni Uncle Lee, kaya hindi ito nakakagulat.
Tama, ang taong sumusunod sa likod ni Uncle Lee ay si Qiu Hao. Mas alam ni Huang Feng kaysa sa iba kung bakit hindi maliksi ang mga binti ni Qiu Hao. Kaya naman ngayon lang niya ibinaba ang ulo para pigilan si Qiu Ningshuang na makita siya. Nakipag-away siya kay Qiu Ningshuang dati. Kung makita siya ni Qiu Ningshuang, malalantad sila ni Qiu Ningshuang. Nagpa siya si Qiu Ningshuang na huwag tanungin si Huang Feng pansamantala. Tumayo silang dalawa at sinundan si Uncle Lee at ang iba pa. Pagkatapos, umakyat sila sa ika-4 na palapag. Napuno ang buong palapag ng iba't ibang pribadong silid. Halatang isa sa kanila si Uncle Lee at ang iba pang destinasyon. Ano ang dapat nating gawin? Pumasok si Uncle Lee at ang iba pa sa isang pribadong silid, ngunit 2 tao ang naiwan na nakabantay sa pintuan ng pribadong silid. Obviously, ayaw nilang magkalapit ang iba. Tungkol sa tanong ni Huang Feng, kumunat din ang noo ni Qiu Ningshuang. Sa pagkakataong ito, palihim siyang dumating para mag-imbestiga. Siyempre, hindi niya hahayaang malaman ng kabilang partido, kaya hindi niya mapilitan na pumasok. At saka, kahit pilitin niyang pumasok ay parang wala siyang mahahanap. Nang makita si Qiu Ningshuang na nakasimangot, alam ni Huang Feng na walang pag-asa na umasa sa kanya. Walang dapat ikagulat. Pagkatapos ng lahat, si Qiu Ningshuang ay isang pulis lamang ng trapiko. Obviously, hindi siya masyadong magaling sa mga bagay na ito. Tumingin muli si Huang Feng sa pribadong silid upang maunawaan ang tinatayang lokasyon nito, at pagkatapos ay sinabi kay Qiu Ningshuang, "Sumunod ka sa akin." Bagamat hindi alam ni Qiu Ningshuang kung ano ang pinaplano ni Huang Feng, hindi niya sinasadyang sumunod. Marahil ang huling pagkakataon noong iniligtas siya ni Huang Feng ay nagbigay sa kanya ng malaking kumpiyansa. Gayunpaman, habang nasa daan, walang kamalay-malay na nagtanong si Qiu Ningshuang, "Ano ang gagawin mo?" "Siyempre, mag-eavesdrop ako sa usapan nila," natural na sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, noon, tumingin siya kay Qiu Ningshuang at sinabing, "Police Officer Qiu, tinutulungan kitang lutesin ang kaso. At saka, niligtas kita noong nakaraan, tama?" "Oo," walang pag-aalinlangan na sinabi ni Qiu Ningshuang. Bagamat may mga pagdududa siya tungkol kay Huang Feng sa kanyang puso, hindi niya malilimutan ang kabaitan ni Huang Feng. Bukod dito, sa pagkakataong ito, talagang si Huang Feng ang tumulong sa kanya na lutesin ang kaso. Kabanata 256. "That's good. Then you promise me na ililihim mo ang nakikita ko," sabi ni Huang Feng. "Ano ba? Bakit napakahiwaga mo?" Medyo curious si Qiu Ningshuang. "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ay pangako mo muna sa akin," sabi ni Huang Feng. "Okay, pangako," sabi ni Qiu Ningshuang. "Magmura ka." Medyo nag-aalala pa rin si Huang Feng. Kung ayaw niyang alisin ang mga potensyal na banta na iyon, hindi niya ilalabas ang bagay na iyon sa harap ni Qiu Ningshuang. Pagkatapos ng lahat, ito ay pinakamahusay na huwag ilantad ang mga bagay na iyon kung maaari niya. Kung hindi, ito ay magdadala sa kanya ng problema. "I swear, hindi ko sasabihin kahit kanino. Okay lang ba?" Galit na sabi ni Qiu Ningshuang. "Okay." Tumango si Huang Feng. Bagamat hindi niya lubos na kilala si Qiu Ningshuang, naramdaman niyang dapat itong maging isang taong tumyupad sa kanyang salita. Bukod dito, kahit na sinira niya ang kanyang pangako, ang bagay na inilabas niya sa pagkakataong ito ay malalantad at magdadala sa kanya ng ilang problema, ngunit hindi ito magiging isang nakamamatay na problema. Mabilis na umalis ang dalawa sa nightclub. Habang nasa daan, curious si Qiu Ningshuang, ngunit hindi siya nagtanong ng anuman. "Okay, eto na." Kinuha ni Huang Feng si Qiu Ningshuang. Lumingon ang dalawa sa likod ng nightclub. Ito ay isang madilim at malayong eskinita. "Anong gusto mong gawin?" Tiningnan ni Qiu Ningshuang ang paligid at sinabing may kaunting pagbabantay. Napakadilim ng kapaligiran dito, halos walang dadaan. Kung may masamang intensyon si Huang Feng, walang makakaalam nito. Bukod dito, tila ang kakayahan ni Huang Feng ay hindi mas malala kaysa sa kanya. Sa pag-iisip nito, si Qiu Ningshuang ay lihim na naging alerto. Siyempre, gusto kong makinig sa usapan nila. Hindi napansin ni Huang Feng ang abnormalidad ni Qiu Ningshuang. Sa halip, tumingala siya sa silid kung nasaan si Uncle Lee. Hindi naging problema ang taas na ito. "Halika nga dito, yayakapin kita," sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang habang suot ang Sumi Magic Silk Gloves. "Go to hell,
Pervert ka. Nag-aalala na si Qiu Ningshuang. Nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, nagalit siya at sinipa siya. Si Huang Feng, na hindi nakahanda, ay sinipa sa lupa. Nang makitang Seisalake na si Qiu Ningshuang, mabilis na sinabi ni Huang Feng, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Ikaw ang baliw. Dinala mo ako dito at gusto mo akong pagsamantalahan. Tingnan mo kung hindi kita matalo hanggang mamatay. Bagamat nailigtas ni Huang Feng si Qiu Ningshuang at nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Huang Feng, gustong samantalahin siya ni Huang Feng. Natural, hindi niya ito matitiis. Sino ang gustong mag-take advantage sa'yo? Hinawakan ni Huang Feng ang kamay ni Qiu Ningshuang at sinabing, gusto kitang buhatin. Itaas mo ako. Ang mga salita ni Huang Feng ay natigilan kay Qiu Ningshuang. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa likod ng dingding ng nightclub. Napakakinas ng buong likod. Walang kahit isang lugar upang humiram ng lakas. Paano siya aakyat dito? Sa oras na ito, gusto mo pang mag-quibble. Malamig na sabi ni Qiu Ningshuang. Sino ang nanginginig? Sinabi ni Huang Feng, kung hindi ka maniniwala sa akin, aakyat muna ako. Manood ka mula sa ibaba. Pagkatapos noon, binitawan ni Huang Feng ang kamay ni Qiu Ningshuang, pagkatapos ay itinaas ang kanang kamay at itinutok sa gilid ng bintana ng silid kung saan naroon si Tio Li sa ika-4 na palapag. Pagkatapos, sa gulat na tingin ni Qiu Ningshuang, si Huang Feng ay talagang lumipad, at direktang lumipad sa bintana ng silid ni Uncle Li sa ika-4 na palapag. Pagkatapos nito, ang dalawang kamay ni Huang Feng ay mahigpit na nakakabit sa dingding. Si Huang Feng ay napakatatag sa labas ng bintana ni Uncle Li. Tumingin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng na parang tuko na nakahiga sa dingding. Ibinuka niya ang kanyang bibig at hindi alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Puno ng gulat ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na aakyat si Huang Feng ng ganito. Si Huang Feng, na nasa itaas, ay bumaba pagkaraan ng ilang sandali. Walang ibang paraan. Mukhang may background si Qiu Ningshuang, at isa rin siyang pulis. Kailangan pa rin niya ang tulong nito, kaya hindi niya talaga ito masasaktan. Paano na? Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Pagkatapos na lumapag si Huang Feng, sinabi niya kay Qiu Ningshuang. Nakatingin pa rin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng sa gulat. Walang kamalay-malay na tumango ang kanyang ulo, at saka siya nag-react. Tumingin siya kay Huang Feng nang kumikinang ang kanyang mga mata. Paano mo nagawa? Lahat ito salamat dito. Itinaas ni Huang Feng ang glove sa kanyang kamay at sinabi kay Qiu Ningshuang, huwag kalimutan, nangako ka sa akin noon. Wala kang masasabi tungkol dito. Wala akong sasabihin, pero may kondisyon ako, sabi ni Qiu Ningshuang. May kondisyon ka pa. Sabi ni Huang Feng na may kaunting kawalang kasiyahan. Of course, you have to let me play with your glove. If you promise, I won't say anything about this. Tumingin si Qiu Ningshuang sa glove ni Huang Feng at sinabi. Hindi. Walang iniisip na sabi ni Huang Feng. Ayaw niyang masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Bakit hindi? Hindi nasisiyahang sabi ni Qiu Ningshuang. There is no why. Anyway, hindi ko lang ipapahiram. If you want to say it, I can't help it. May tiwala si Huang Feng kay Qiu Ningshuang, ngunit iba ito para sa iba. Kung may nakakita sa bagay na ito at gustong kunin ito para sa kanyang sarili, ano ang dapat niyang gawin? Hindi ba ito naghahanap ng gulo para sa kanyang sarili? Kung ayaw mong ipahiram, edi wag mong ipahiram. Kuripot, hindi nasisiyahang sabi ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, tila naiintindihan niya ang ideya ni Huang Feng. Malinaw, ayaw ni Huang Feng na makita ng napakaraming tao ang bagay na ito, kaya hindi siya nagpumilit. Lihim ding gamaan ng loob ni Huang Feng. Kung gusto niyang maging madali itong kausap, magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Sa isang lugar kung saan walang tao, hindi imposibleng hayaan siyang paglaruan ito. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Huang Feng na yakapin si Qiu Ningshuang. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Qiu Ningshuang, at hindi niya sinaktan si Huang Feng. Sa isang swoosh, muling pumunta ang dalawa sa ilalim ng bintana sa silid ni Uncle Li. Nakasara ang bintana, ngunit hindi ito nakalock mula sa loob. Dahan-daang binuksan ni Qiu Ningshuang ang bintana gamit ang kanyang kamay, at muling umakyat ang dalawa.
Bahagyang nasa itaas ng gilid ng bintana ang kanilang mga ulo. Sa ganitong paraan, hindi lang nila naririnig ang mga boses sa loob, kundi nakikita rin nila ang sitwasyon sa loob. Sa loob, tinitingnan ni Uncle Lee ang ilang mga dokumento. Para naman sa iba, si Kyu Hao ay nakaupo sa sofa sa gilid, lasing at naglalaro sa kanyang mobile phone. Yung iba naman, parang mga bodyguard, nagbabantay malapit sa pinto. Naghintay lang sina Huang Feng at Qiu Ningshuang sa labas ng bintana. Walang naramdaman si Huang Feng, ngunit dahan-daw ang namula ang mukha ni Qiu Ningshuang. Ito ang unang pagkakataon na niyakap si Qiu Ningshuang ng opposite sex maliban sa kanyang ama. Tsaka sobrang lapit na ramdam ng dalawa ang hininga ng isa't isa. At saka, summer noon. Walang masyadong damit ang dalawa, lalo na si Huang Feng na naka-shirt lang. Sumandal sa kanya si Qiu Ningshuang. Kitang-kita niya ang katawan nito at maging ang mga kalamnan ng tiyan nito. Dahil dito ay mas namula ang kanyang mukha, at medyo magulo ang kanyang iniisip. Kabanata 257. Anong ginagawa mo? Naramdaman ang lalong mabigat na paghinga sa tabi niya, si Huang Feng ay tumingin kay Qiu Ningshuang nang may pagtataka at bamulong, namumula ang mukha mo. May sakit ka ba? Hindi. Nagulat si Qiu Ningshuang sa sinabi ni Huang Feng. Mabilis niyang paliwanag sa gulat. Sa oras na ito, hindi na siya kalmado gaya ng dati. Si Huang Feng ay tumingin sa kanya ng may kainahinala, at pagkatapos ay may napagtanto siya. May interes din siyang magbiro sa kanyang puso. Inilapit niya ang kanyang ulo sa tenga ni Qiu Ningshuang. Una, hinay pa niya ng marahan ang tenga niya. Nang makitang mabilis na namula ang kanyang tenga, bamulong siya, nahihiya ba ang ating Officer Qiu? Sa oras na ito, mas mapula ang mukha ni Qiu Ningshuang, at mas mataas ang temperatura ng kanyang mukha. Tila malapit ng tumulo ang dugo. Gusto niyang titigan si Huang Feng para bigyan siya ng babala, ngunit ang titig na iyon ay talagang hindi nakamamatay. May konting moisture din sa mga mata niya. Parang hindi ito isang babala kay Huang Feng, ngunit mas parang panunukso kay Huang Feng. At least naisip ni Huang Feng. Wala siyang naramdaman noong una, ngunit nang tingnan siya ni Qiu Ningshuang ng ganito, may naramdaman din siya. Kung tutuusin, isa rin siyang binata na puno ng sigla. Wala pa siyang kasintahan, kaya natural na may mga iniisip at pangangailangan siya sa ilang aspeto. Ngayong naging malapit na sila ni Qiu Ningshuang, at wala silang masyadong damit, ramdam na ramdam nila ang hininga ng isa't isa. Ang paghinga ni Huang Feng ay unti-unting nagugulo, at ito ay naging mas mabilis. Hamampas ang mainit na hininga sa mukha ni Qiu Ningshuang, na unti-unting naging magulo ang iniisip ni Qiu Ningshuang. Nagkatinginan ang dalawa ng ganito, at unti-unting palapit ng palapit ang kanilang mga mukha nang hindi namamalayan. Nakontak ka ba ni Ziking doon? Nang tila medyo nataranta ang dalawa, biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Uncle Lee sa silid, at agad na nagising ang dalawa. Sa oras na ito, nalaman ng dalawa na wala pang 1 sentimetro ang distansya sa pagitan ng kanilang mga bibig. Kung maya-maya lang ay tumunog ang boses ni Uncle Lee, siguradong magdampi ang bibig ng dalawa. Si Qiu Ningshuang, na nagising, ay medyo napahiya at nagalit. Tila tuluyan na niyang nakalimutan ang paligid. Malakas niyang itinulak si Huang Feng, at ang katawan ni Huang Feng ay biglang napaatras ng kaunti. Buti na lang kahit isang kamay lang ang nakasuot ng glove, medyo malakas ang suction ng glove. Hindi nahulog ang dalawa dahil dito. Bagamat itinulak ni Qiu Ningshuang si Huang Feng, hindi siya binitawan ng kabilang kamay nito. Niyakap pa rin siya nito ng mahigpit. Huwag kang excited, huwag kang excited. Sa oras na ito, nag-react din si Qiu Ningshuang. Nasa mataas na pader silang dalawa. Kung nahulog sila mula sa distansyang ito, kahit na hindi sila mamatay, malamang na sila ay baldado. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na gumalaw ng walang ingat. Gayunpaman, matalim niyang tinitigan si Huang Feng na parang gusto niya itong lamunin. Nang makitang wala ng labis na pagkilos si Qiu Ningshuang, gamaan din ang loob ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang mga mata, si Huang Feng ay medyo napahiya. Hindi ko napigilan ngayon lang. Hindi ko talaga mapigilan. Aayusin ko ito sa iyo mamaya. Alam din ni Qiu Ningshuang na hindi ngayon ang oras para pag-usapan ang bagay na ito. Bukod dito, siya rin ang may pananagutan sa bagay na ito ngayon.
Hindi niya agad itinulak palayo si Huang Feng, at tila may intensyon siyang makipagtulungan. Dahil dito nakaramdam siya ng kaunting guilty sa kanyang puso. Sa makatuwid, kahit na naghahanap siya ng gulo kay Huang Feng, mayroon siyang kaunting tiwala sa kanyang puso. Ngumiti si Huang Feng ng alanganin. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Qiu Ningshuang. Minamaliit pa rin niya ang pagiging kaakit-akit ng munting pulis trapiko sa kanyang sarili. Nakontak ko na siya. Hindi naman masama ang sitwasyon niya doon. Tinanong niya rin ako tungkol sa sitwasyon dito. Gusto niyang bumalik ng maaga at patuloy na tulungan si Uncle Lee, sabi ni Qiu Hao. Bilang dalawa sa kanang kamay ni Uncle Lee, karaniwang may magandang relasyon sina Qiu Hao at Lin Zikheng. Sa makatuwid, kahit na si Lin Zikheng ay nasa ibang lungsod na ngayon, nakipag-ugnayan pa rin siya kay Qiu Hao at gustong malaman ang sitwasyon dito. Gayunpaman, ang 2 taong nagkaroon ng magandang relasyon noon ay tila may mga pagbabago na ngayon. Ang pagbabagong ito ay sanhi ng bali ng binti ni Qiu Hao. Dati, silang dalawa ang nagbahagi ng limelight sa ilalim ni Uncle Lee. Ang kanilang lakas ay halos pareho, at ang kanilang mga karapatan ay halos pareho. Gayunpaman, dahil nabali ang binti ni Qiu Hao, tiyak na nasira ang kanilang lakas. Ito ay hindi alam kung maaari silang magpatuloy sa paghahalo sa hinaharap. Sa oras na iyon, tila may ilang ideya si Lin Zikheng tungkol sa mga tauhan ni Qiu Hao. Bagamat na-hospital si Qiu Hao, alam din niya ang sitwasyong ito. Gayunpaman, ang pag-alam ay isang bagay. Walang gaanong pagpipilian si Qiu Hao noong panahong iyon. Bagamat katulad pa rin ng dati ang pakikitungo sa kanya ni Uncle Lee, nabalian pa rin siya ng paa. Walang nakakasigurado na si Uncle Lee ay patuloy na magtitiwala sa kanya at aasa sa kanya tulad ng dati. Kaya naman, ang ilan sa kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya noon ay tila nanliligaw kay Lin Zikheng. Gayunpaman, hindi gaanong naabot ni Lin Zikheng bago nangyari ang insidente kay Brother Biao. Tumakbo siya palayo sa gulat. Si Qiu Hao ay nakiramay kay Lin Zikheng sa panlabas, ngunit siya ay lihim na masaya sa kanyang puso. Inaasahan pa niya na hindi na babalik si Lin Zikheng. Kung ganoon, siya ang magiging taong pinakaasahan ni Uncle Lee. Well, Zikheng is really considerate, sabi ni Uncle Lee. Tito Lee, kumusta ito ngayon? Naayos na ba ito ng mga pulis? Tanong ni Qiu Hao. Settled. Paano ito magiging napakadali? Nasasangkot na sa bagay na ito ang anak ni Director Qiu. Paano ito maaayos ng ganoon kadali? Sabi ni Uncle Lee sa malalim na boses. Sa oras na ito, si Huang Feng, na nakikinig sa labas, ay tila may napagtanto. Tumingin siya kay Qiu Ningshuang at sinabing, ang anak ni Director Qiu na binanggit niya ay hindi maaaring ikaw, tama. Inilibot ni Qiu Ningshuang ang kanyang mga mata sa kanya. Huwag kang magsalita. Pagkatapos noon, tahimik niyang inilabas ang kanyang phone at binuksan ang recording. Nakita niyang nakalagay ang telepono sa gilid ng bintana, ngunit hindi ito napansin ng mga tao sa loob. Hindi ba't sinabi nitong Chenju na kahit na lumapit siya para tulungan tayo, wala itong silbi? Anuman ang iniisip niya sa kanyang puso, nagmamalasakit pa rin si Qiu Hao kay Lin Zikheng sa ibabaw. Sumuko na siya, sabi ni Uncle Lee. Takot siyang magkagulo ngayon. Kung tutuusin, hindi siya malinis. Ngayon, gusto niyang isuko ni Zikheng ang sarili niya para sumuko na ang mga pulis sa investigasyon. Isang pahiwatig ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Qiu Hao. Kung talagang sumuko si Lin Zikheng, matatapos na ang usaping ito. Hindi sila masusunog ng apoy, ngunit matatapos si Lin Zikheng dahil dito. Walang mas magandang wakas kaysa dito. Sobra na ito. Napunta kami upang patayin si Brother Biao dahil sa sinabi niya. Ngayong may nangyari na, gusto niya talagang kami na mismo ang mag-solve, galit na sabi ni Qiu Hao. Labis din ang sama ng loob ni Uncle Lee. Matapos makinig sa mga salita ni Qiu Hao, lalo siyang nagalit. Bang! Hinampas niya ang kanyang kamao sa mesa. Kabanata 258. Tito Lee, ano ang una nating gagawin? Tanong ni Qiu Hao. Umupo si Tito Lee roon habang nakapikit. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga siya ng malalim, si Zikheng lang ang kaya nating isakripisyo. Ang simpleng pangungusap na ito ay nagpasaya kay Qiu Hao. Mula ngayon, siya na lang ang nasa ilalim ni Uncle Lee. Gayunpaman,
sumimangot siya at sinabing, natatakot lang ako na hindi papayag si Zikheng. Si Qiu Hao ay ganap na ngayong isinasaalang-alang ang problema mula sa pananaw ni Uncle Lee. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Lee ang kanyang pinakamalaking tagapagtaguyod. Kung si Uncle Lee ay bumagsak, hindi ito mapapakinabangan niya. Sa makatuwid, maaaring isakripisyo si Lin Zikheng, ngunit hindi maaaring magkaroon ng problema si Uncle Lee. Nag-aalala din ako tungkol dito. Kumunot ang noo ni Uncle Lee, at saka, marami siyang alam tungkol sa akin. Natatakot ako na magalit siya at pagtaksilan ako. Sa tingin ko ay hindi. Si Zikheng ay napakatapat kay Uncle Lee, sabi ni Qiu Hao. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, lubos siyang kumpiyansa. Sa pag-iisip tungkol dito mula sa ibang pananaw, kung gusto ni Uncle Lee na siya ay mahatulan at makulong, mahirap igarantiya na siya ay magagalit at gagawa ng ilang mga kabaliwan dahil dito. Kailangan nating mag-ingat. Napabuntong hininga si Uncle Lee. Hindi siya maaaring ma-accident sa loob ng maraming taon dahil ang kanyang karakter ay napaka-maingat. Isinasaalang-alang niya ang mga bagay ng lubos. Sa ganitong paraan, maaari niyang direktang alisin ang panganib. How about this? I'll call him later and ask him to come back. Then, you take people to arrest his son and wife. Naalala ko na parang kakapasok lang ng anak niya sa elementarya. Ang cute-cute ng batang ta. Naniniwala ako na kahit para sa anak niya, walang gagawing katangahan si Zikheng. Sabi ni Uncle Lee sa malalim na boses. Ang mga salita ni Uncle Lee ay nagpalamig sa puso ni Qiu Hao. Bagamat umaasa rin siya na hindi na babalik si Lin Zikheng. Kung ganoon, siya lang ang mamamahala. Gayunpaman, ang saloobin ni Uncle Lee kay Lin Zikheng ay medyo nadismaya pa rin siya. Nang magpasya si Tio Lee na talikuran si Lin Zikheng, hindi siya nagdalawang isip. Bukod dito, direktang kinokontrol niya ang kanyang pamilya. Si Lin Zikheng ay walang puwang upang labanan. Oo, naiintindihan ko. Mabilis na tumugon si Qiu Hao. However, huwag kang masyadong mag-isip. Wala akong choice. Pagkatapos pumasok ni Zikheng, ikaw lang ang alalay ko. Huwag mo akong pababayaan. Maaaring nakita ni Uncle Lee ang iniisip ni Qiu Hao, kaya inaliw niya ito. Malinaw, ayaw niyang masyadong mag-isip si Qiu Hao. Uncle Lee, ano ang sinasabi mo? Ang buhay namin ni Zikheng ay kay Uncle Lee. Hanggat kailangan ito ni Uncle Lee, handa si Qiu Hao na dumaan sa apoy at tubig para sa iyo. Mabilis na ipinahayag ni Qiu Hao ang kanyang katapatan. Well, alam kong loyal ka. Kaka-discharge mo lang sa ospital. Magpahinga ka muna, sabi ni Uncle Lee na may ngiti sa labi. Oo, aalis na ako, sabi ni Qiu Hao. Ikinaway ni Uncle Lee ang kanyang kamay sa kanya, at umalis si Qiu Hao. Umalis na rin ang lahat ng tao sa kwarto. Si Uncle Lee na lang ang naiwan sa kwarto. Nagkatinginan sina Huang Feng at Qiu Ningshuang. Kung gusto nilang hulihin si Uncle Lee ngayon, napakadali pa rin. Gayunpaman, kung gagawin nila ito, magiging alerto sila sa kaaway. Huwag kang mag-alala, hintayin muna nating bumalik si Lin Zikheng, sabi ni Qiu Ningshuang. Tumango si Huang Feng. Naisip din niya, kung inaresto nila si Uncle Lee ngayon, tiyak na hindi na babalik si Lin Zikheng. Pagkatapos ng lahat, si Uncle Lee ay mayroon pa ring maraming negosyo sa ibabaw. Hindi naging mahirap na arestuhin siya. Ang mahirap na bahagi ay kailangan nila ng ebidensya. Ngayon, tila mayroon silang ilang ebidensya, ngunit hindi ito sapat. Walang utang na loob na kawawa. Malamig na umungol si Tio Lee sa silid. Ngayon lang niya nakita ang reaksyon ni Qiu Hao. Bilang isang matalinong tao, napakalinaw niya tungkol sa mga iniisip ni Qiu Hao. Bukod dito, si Qiu Hao ay kapareho ni Lin Zikheng. Marami rin siyang alam tungkol kay Uncle Lee. Ngayon, tila hindi siya masyadong maaasahan. Mukhang kailangan kong maghanda ng maaga. Sabi ni Uncle Lee sa sarili. Kahit na ang pagkawala ng dalawang taong may kakayahang sabay-sabay ay medyo nasaktan siya, hindi niya matanggap na may mga taong hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan sa paligid niya. Sa makatuwid, kahit na may ilang mga pinsala, kailangan niyang gawin ito. Isa pa, hindi siya matanda ngayon. Kaya niyang sanayin ang mga bagong tao. Kahit na ang kakayahan ng mga bagong tao ay hindi kasing husay ni Lin Zikheng at Qiu Hao, basta't tapat sila, sapat na iyon. Hello, Lin Zikheng.
Hello, Zekheng, it's me. Manang, the matter here is almost settled. Bumalik ka na lang bukas. Oo, stay at Lekang's place. Mag-ingat ka. Bagamat naayos na ang usapin ngayon, hindi pa lubusang binitawan ng pulis ang kanilang bantay. Kaya, kailangan mong mag-ingat. Pumunta ka rito ng palihim sa gabi at huwag munang kontakan ang pamilya mo pansamantala. Manang, oo, okay. Pagkatapos noon, tinawagan ni Uncle Lee si Lin Zekheng. Halatang hindi siya nang ahas na sabihin kay Lin Zekheng ang totoo. Sa oras na ito, lilinlangan muna niya si Lin Zekheng pabalik. Hindi nagtagal pagkababa ng telepono ay lumabas na rin ng kwarto si Uncle Lee. Pagkatapos noon, tahimik ding bumaba sa dingding sina Huang Feng at Qiuning Shuang. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ituloy bukas, o hayaan ang pulis na kumilos? Tanong ni Huang Feng kay Qiuning Shuang. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, tiyak na babalik si Lin Zekheng bukas. Gayunpaman, hindi sigurado si Huang Feng kung talagang susuko si Lin Zekheng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking kaso. Bukod dito, kasama si Qiuning Shuang, tiyak na hindi magaan ang pangungusap. Kung tumanggi siyang isuko ang sarili, malaki ang posibilidad na patuloy siyang tumakas. Una na tayo bukas. May kinalaman si Tong Chenjun sa bagay na ito. Hindi ko lubos na mapagkakatiwalaan ang mga tao sa himpilan ng pulisya, sabi ni Qiuning Shuang pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sinabi ni Qiuning Shuang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bagamat minamaliit niya si Tong Chenjun, hindi niya maaaring maliitin ang kakayahan nito. Si Tong Chenjun ay may malalim na koneksyon sa buong Qing province. Kung hindi dahil sa pagkakasangkot niya sa kasong ito, napigilan na sana ni Tong Chenjun ang lahat. Okay, sumang-ayon si Huang Feng nang walang pag-aalinlangan, ngunit pagkatapos ay sinabi niya, gayunpaman, maaaring hindi magiging mapayapa dito bukas. Natigilan si Qiuning Shuang nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Akala niya natatakot siya. Kung tutuusin, hindi madaling pakitunguhan ng mga taong ito. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi isang pulis. Talagang hindi na kailangang makisali. Pupunta akong mag-isa bukas, hindi mo kailangang sumama. May kaunting tiwala pa rin si Qiuning Shuang sa kanyang kakayahan. Kahit na maaaring hindi siya kasing galing ni Huang Feng, naisip niya na hindi problema ang pakikitungo sa mga taong ito sa harapan niya kung hindi siya pabaya. Bukod dito, inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya naniniwala na ang mga lalaking iyon ay maglalakas loob na gumawa muli sa kanya. Ikaw lang mag-isa, hindi yun magagawa, desididong sabi ni Huang Feng. Nang makitang tatanggi na si Qiuning Shuang, sinabi ni Huang Feng, alam kong mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit ang mga taong iyon ay hindi simple. Kabanata 259. Mukhang kilalang kilala mo sila. Tumingin si Qiuning Shuang kay Huang Feng na may kaina-hinala. Naisip niya ang iba't ibang pagdududa tungkol kay Huang Feng noon. Lalo siyang naghinala. Si Huang Feng ay hindi lamang isang security guard. May itinatago siguro siya sa kanya. Hindi mo gustong manatili sa lugar na ito sa lahat ng oras, hindi ba? Tumingin si Huang Feng sa madilim na kapaligiran sa paligid niya at sinabi, "Let's go. Magpalat tayo ng pwesto." Alam din ni Qiuning Shuang na hindi angkop ang lugar na ito para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Okay, mag-usap tayo. Hindi nagtagal, lumipat ang dalawa sa isang maliit na restaurant at humingi ng pribadong kwarto. Pareho silang pumunta dito pagkatapos ng trabaho at hindi pa kumakain. Bagamat kumain sila ng pagkain sa lugar ni Lekang, hindi pa sila busog. Ngayon, nakakapag-usap na sila habang kumakain. Alam din ni Huang Feng na may ilang bagay na kailangang sabihin. Kung tutuusin, ilang beses na niyang natapon ang sitaw noon. Hanggat hindi tanga si Qiuning Shuang, tiyak na may mga pagdududa siya. Well, sasabihin ko sa iyo. Sinabi ni Huang Feng, sinabi ko lang na delikado para sa iyo na pumunta dito ng mag-isa dahil nakipag-away ako sa lalaking hindi maliksi ang mga paa. Yung Qiu Hao, sabi ni Qiuning Shuang. Tinawag lang ni Uncle Lee ang pangalan ni Qiu Hao. Oo, siya yun. Nagdala ng mga tao para turuan ako ng leksyon noon, at nabalian ko ang mga paa niya. Gayunpaman, iyon ay sa ilalim ng kondisyon na siya ay pabaya. Kung sineseryoso niya ako sa simula, mahirap sabihin kung kaya ko bang talunin siya, sabi ni Huang Feng. Nakipag-away siya kay Qiu Hao noon,
kaya natural na alam niya kung gaano siya kalakas. Gayunpaman, hindi sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang ang totoo. Bagamat makapangyarihan si Qiu Hao, matatalo pa rin siya ni Huang Feng kung gumamit siya ng kombinasyon ng mahika at panloob na puwersa. Gayunpaman, si Qiu Ningshuang na walang magic ay malamang na hindi niya kalaban. Kaya, kahit na hindi maliksi ang mga binti ng lalaking iyon ngayon, hindi siya maaaring maliitin. Higit pa, maaaring mayroong Lin Ziqing na hindi mas masama kaysa sa kanya bukas. Sabi ni Huang Feng, bakit kanya pinuproblema? Mayroon ka bang sama ng loob? Tanong ni Qiu Ningshuang. Hindi, dahil ito sa isang baliw, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ay sinabi niya kay Qiu Ningshuang ang tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Tong Zian. Hindi mo ba naisip na baliw ang lalaking ito? Ang ginawa ko lang ay pinababa siya sa sasakyan at nagparehistro. Kaya naman galit na galit siya sa akin at pinagkakaguluhan niya ako. Nagreklamo si Huang Feng. Tungkol sa bagay na ito, naramdaman pa rin niya na si Tong Zian ay isang baliw. Sa isang ordinaryong tao, walang kabuluhan ang ginawa mo. Pero kay Tong Zian, sa kanyang pagkatao, hindi ako kakaiba. Sabi ni Qiu Ningshuang. Narinig niya ang tungkol kay Tong Zian sa bilog at alam niya kung anong klaseng tao siya. Sa makatuwid, hindi siya nag-alinlangan o nagulat sa sinabi ni Huang Feng. Sa tingin ko ay baliw pa rin ang taong ito, giit ni Huang Feng. Hindi siya pinansin ni Qiu Ningshuang at sinabing, kung gayon, bakit ka naghinala na may kinalaman si Tong Chenjun dito? Hindi ko naman nasabi noon na magkaibigan sina Tong Chenjun at Uncle Li diba? Panipi, dahil ang pagkamatay ni Kuya Biao ay malamang nautos ni Tong Chenjun o Tong Zian. Nagpatuloy si Huang Feng, dati, natanggap din ni Kuya Biao ang utos ni Tong Zian na guluhin ako. Tapos, nagalit talaga ako kay Tong Zian dahil palagi siyang nanggugulo, kaya binugbog ko siya. Nabalian yata ang paa niya. Hindi ko pinahalata ang mukha ko at sinabi kong kaibigan ako ni Kuya Biao. Tapos, baka nagalit si Tong Chenjun o si Tong Zian kay Kuya. Sa pagsasalita tungkol dito, biglang napagtanto ni Huang Feng na kahit na ang kaharap niya ay isang pulis trapiko, siya ay isang pulis pa rin. Bukod dito, siya ay isang pulis na may background. Talagang marami siyang sinabi sa kanya tungkol sa pambubugbog niya sa mga tao. Hindi ba ito isang pag-amin ng hindi pinipilit? Kaya naman, mabilis na sinabi ni Huang Feng, hindi mo ako huhulihin, tama. Iniligtas kita noon, hindi mo kakagatan ang kamay na nagpapakain sa iyo, tama. Inilibot ni Qiu Ningshuang ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, tinatamad akong arestuhin ka. Isa lang akong traffic police. Sa katunayan, kung ito ay ibang tao, maaaring ipadala ni Qiu Ningshuang ang kabilang partido sa istasyon ng pulisya. Gayunpaman, ito ay naiiba dahil ito ay si Huang Feng. Una sa lahat, gaya ng sinabi ni Huang Feng, iniligtas niya siya. Bukod dito, ang mga taong natalo ni Huang Feng ay hindi mabubuting tao. Isa rin siyang pulis. Wala siyang kahit kaunting magandang impresyon sa mga taong ito. Bukod dito, ang kabilang partido ang unang nagdulot ng gulo para kay Huang Feng. Siyempre, sa usapin ng damdamin, si Qiu Ningshuang ay mas malapit din kay Huang Feng kaysa sa mga taong hindi niya kilala. Bukod dito, medyo nagalit pa si Qiu Ningshuang na pinalayas siya ng kanyang ama sa task force. Si Huang Feng ay isa na ngayon sa ilang mga katulong niya. Publiko man ito o pribado, hindi niya ito huhulihin. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng at sinabing, sa totoo lang, gusto ko lang ilihis ang atensyon sa mga oras na iyon. Ayokong palaging nagdudulot ng gulo si Tong Zian para sa akin. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ganito sila kalupit. Ayon sa sinabi mo, napakahinala rin ni Tong Chenjun at ng kanyang anak. Kaakibat ng kanyang mga kilos at mga salita ni Uncle Li noon, nakakasigurado tayo na si Tong Chenjun at ang kanyang anak ay sangkot din sa bagay na ito, sabi ni Qiu Ningshuang. Matapos malaman na si Tong Chenjun ay kasangkot din sa bagay na ito, hindi lamang siya nakaramdam ng kaguluhan, ngunit nakaramdam din siya ng kaunting pananabik. Kung matagumpay ang kasong ito, titingnan siya ng kanyang ama at iba pang mga kasamahan ng may bagong mga mata. Bukod dito, sa kanyang background, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang panggigipit. Totoo yan. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang.
Gusto niyang malaman niya ang sitwasyong kinakaharap niya at kalagkarin palabas ang mag-ama ng pamilya Tong. Mas mabuti kung mahuli nilang lahat sila sa pagkakataong ito, kung gayon walang magdudulot ng gulo sa kanya sa hinaharap. Okay, this matter is over. Now, should we talk about the previous incident on the wall? Sabi ni Qiu Ningshuang. Hey, you can't blame me for that matter. Hindi mo naman iniiwasan that time. Ikaw pa nga ang nagkusa. Pagdating sa bagay na ito, walang dapat ikabahala si Huang Feng. Hindi man lang siya sinisi ni Qiu Ningshuang sa nangyari ngayon. Bagamat siya ang may kasalanan, si Qiu Ningshuang ay may kasalanan din. Natural, hindi siya nakonsensya. What do you mean by I took the initiative? Halatang ikaw ang tumagilid. Mabangis na sabi ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, medyo namumula ang kanyang mukha dahil medyo nahihilo ang kanyang ulo noong mga oras na iyon. Parang tumagilid talaga siya. Gayunpaman, paano niya maamin ang ganitong bagay? Siguradong si Huang Feng ang nagkusa. Well, I took the initiative. However, we didn't kiss in the end, right? Nakita ni Huang Feng ang medyo nahihiya at galit na ekspresyon ni Qiu Ningshuang at tiyak na sumuko. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bagay sa kanya. Bagamat hindi niya akalain na ganoong klaseng tao ito, mas mabuting huwag na lang siyang guluhin. Kabanata 260. Ganyan talaga, sabi ni Qiu Ningshuang. Sa katunayan, pinagsisisihan na niyang ilabas ang paksang ito. Kahit anong mangyari, wala itong may dudulot sa kanya. Pagkatapos noon, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang simpleng pagkain at pumunta sa kani-kanilang mga paraan. Napagkasunduan nilang magkita muli sa pasukan ni Lekang pagkatapos ng trabaho bukas ng hapon. Kasabay nito, nang maghiwalay sina Huang Feng at Qiu Ningshuang, ilang tao ang masayang kumakain at umiinom sa isang high-end na clubhouse. Napakaganda ng kapaligiran. Halika, Direktor Tong, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Matagal ko nang narinig ang iyong dakilang pangalan, ngunit ngayon ay may pagkakataon na rin akong makita ka ng personal. Tunay ngang mas maluwalhati ka sa sinasabi ng mga sabi-sabi. Haha, kinuha ni Manager Yuan ang kanyang wine glass at tumayo, kinausap si Tong Chenjun sa tabi niya. Ang mga tao sa pribadong silid ay sina Manager Yuan, Tong Chenjun, at ilang iba pa. Ang pagkain na ito ay inayos din mismo ni Manager Yuan. Pagkarating niya sa Qing Province, marami na siyang nabasitang tao. Ngayon, nakikipag-ugnayan siya kay Tong Chenjun. Hindi naman sa ayaw makipag-ugnayan ni Manager Yuan kay Tong Chenjun kanina, ngunit maraming bagay na dapat gawin si Tong Chenjun. Nang maglaon, nangyari ang insidente ng kanyang anak, kaya hanggang ngayon ay hindi na siya nagpa-appointment. Natural na natuwa si Manager Yuan sa tango ni Tong Chenjun. Si Tong Chenjun ay ang lokal na malupit ng lalawigan ng Qing at ang pinakamalakas na malupit. Kung hindi niya kayang magbigay galang sa templong ito sa bundok, napakahirap para sa kanya na makamit ang anumang bagay sa probinsya. Masyado kang mabait, Direktor Yuan. Si Tong Chenjun ay magalang lamang. Sa kabilang banda, personal na inubos ni Manager Yuan ang isang buong baso ng alak. Pagkatapos nun, kumain at nagkwentuhan ang lahat. Siyempre, karamihan sa mga paksa ay pinukaw ng mga tao ni Manager Yuan. Gayunpaman, ang mga kawani ng relasyon sa publiko na dinala ni Manager Yuan ay halatang magaling. At least, napakaganda ng atmosphere noong handaan. Director Yuan, sigurado akong may gustong makamit ang Landau Corporation sa Qing Province sa pagkakataong ito, di ba? Kumagat si Tong Chenjun at mahinang sinabi. Walang nakakaalam na nag-aalala pa rin siya sa kanyang anak at iniisip si Kuya Biao. Kahit papaano, hindi siya nag-iba sa karaniwan. Gusto kong palawakin ang ilang negosyo sa Qing Province. Hindi naman itinanggi ni Manager Yuan. Kahit sinong hindi tanga ay makakaalam nito. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naging idol mula nang dumating siya sa Qing Province. Malinaw na hindi tanga si Tong Chenjun. Kung gayon, dapat ay handa ka sa pag-iisip. Napakaraming sikat na kumpanya ng kosmetiko sa lalawigan ng Qing, sabi ni Tong Chenjun. Alam ko iyon. Noong naghahanda kami para pumasok sa Qing Province, ginawa namin ang kaukulang pananaliksik. Gayunpaman, lubos pa rin akong kumpiyansa sa mga produkto ng aming kumpanya, kumpiyansa na sabi ni Manager Yuan. Minsan, hindi ibig sabihin na maganda ang produkto ay gagana ito, sabi ni Tong Chenjun. Siya mismo ay ganito.
Mas maganda ba ang kanyang produkto kaysa sa iba? Mas mahusay ba ang kanyang kumpanya kaysa sa iba? Malinaw na hindi iyon ang nangyari, ngunit siya ang pinakamayamang tao sa Qing Province, na nagpapaliwanag ng ilang bagay. Malinaw na hindi baguhan. Si Manager Yuan sa larangang ito, kaya naintindihan din niya ito. Ngumiti siya at sinabi kay Tung Chenjun, kaya kami narito para magbigay galang sa iyo, ang dakilang Buddha. Ikinaway ni Tung Chenjun ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako isang dakilang Buddha. Bagamat sinabi niya iyon ay hindi niya maitago ang yabang sa kanyang mukha. Nabalitaan ko na hinahabol ni Young Master Tong ang magandang boss ng Changzhou Group, si Suyamo. Sabi ni Manager Yuan, Manager Yuan, napakaalam mo. Nagtaas ng kilay si Tung Chenjun, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang Changzhou Group ang aming pinakamalaking kakompetensya. Kilalanin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, at mananalo ka sa bawat laban. Natural na mas binibigyang pansin namin ang mga usapin ng Changzhou Group. Sinabi ni Manager Yuan, bukod dito, iniisip ko na kung talagang habulin ni Young Master Tong si Suyamo. Kung gayon ang diskarte ng aming kumpanya ay maaaring magbago ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, kailangan nating magbigay ng mukha kay Young Master Tong. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Tung Chenjun ang kanyang kamay at sinabing, ito ay pangarap lamang ng aking anak. Hindi tama iyan. Napakahusay ni Young Master Tong. Napakataas ng standards ni Suyamo na hindi man lang niya gusto si Young Master Tong. Nagkunwaring nagulat si Manager Yuan. Sa katunayan, iniimbestigahan na niya ng husto ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Changzhou Group at House Tong ay dalawang panig na kailangan niyang bigyang pansin. Ngumuso si Tung Chenjun at hindi nagsalita. Sa katunayan, galit na galit si Tung Chenjun sa walang pagpapahalaga na ugali ni Suyamo. Oo, ang iyong pamilya ay may kapangyarihan sa kabisera, ngunit gayon din ang aking House Tong. Buong pusong hinahabol ka ng anak ko, pero hindi mo man lang titignan sa mata. Dahil dito, hindi komportable si Tung Chenjun, na palaging mataas ang tingin sa kanyang sarili. Manager Tong, nakatanggap din ako ng isang balita na maaaring maging interesado sa iyo at sa iyong anak, sabi ni Manager Yuan. Ano ito? Alam kong may kaunting impluwensya ang pamilya ni Suyamo sa kabisera. Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ng mga miyembro ng kanyang pamilya ang pagbubukas niya ng kumpanyang ito. Gayunpaman, pinilit niyang gawin ito. Ang layunin niya ay palakihin at palakasin ang kumpanya. Pagkatapos, hindi siya makokontrol ng kanyang pamilya pagdating sa kanyang kasal, sabi ni Manager Yuan. Oh, totoo ba yan? Medyo nagulat si Tung Chenjun. Sa katunayan, kamakailan lang ay nakatanggap din siya ng balita, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay totoo. Ngayong sinabi ni Manager Yuan, naisip niya na maaaring totoo ito. Totoo naman, na-confirm ko na. Kung hindi, hindi ako aatake sa Changzhou Group, di ba? Sabi ni Manager Yuan, hindi niya itinago ang katotohanan na inatake niya ang Changzhou Group. Naniniwala siya na sa kakayahan nitong Chenjun, imposibleng maitago niya ito sa kanya. At saka, hindi niya naisip na kailangan pang itago ito. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong nitong Chenjun. Hindi siya naniniwala na si Manager Yuan ay basta-basta lang na nakikipag-chat sa kanya. Dapat ay mayroon siyang mga dahilan para pag-usapan ang paksang ito. Iniisip kung paano inatake ni Manager Yuan ang Changzhou Group kamakailan, tila may naintindihan siya. Magiging tapat ako sa iyo, Manager Tong. Gusto kong makipagtulungan sa iyo para sugpuin o sirain man lang ang Changzhou Group. Sa wakas ay isiniwalat ni Manager Yuan ang kanyang layunin. Bakit naman ako magtatrabaho sa iyo? Wala akong sama ng loob sa Changzhou Group. Bukod dito, gusto ng anak ko si Suyamo. Ano ang nasa loob nito para sa akin? Nag-isip si Tung Chenjun, ngunit hindi nagpakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Oo naman, sumang-ayon si Manager Yuan. It's a win-win situation for both of us.